Ang dating halimaw na Black Serpent ay kumikilos na ngayon tulad ng isang masunerang aso, ikinukumpas ang buntot at iginagalaw ang kanyang tainga. Tumahol ang aso habang naglalaway. Nag-aalala, ang dating halimaw na Black Serpent ay nagtaka kung bakit siya naging aso. Nagtawa ng husto ang Bronze Sword na ang Black Serpent ay naging aso. Sinabi niya sa Black Serpent na hindi siya tinatawanan, na may naisip lang siyang nakakatawa. Napahiya ang Black Serpent sa ideya ng pagiging aso. Patuloy na niloloko ng Bronze Sword ang bagong anyo ng Black Serpent. Naisip ng Black Serpent na malinaw na tinatawanan siya ng Bronze Sword at hindi ito titigil anumang oras. Sinabi ng Bronze Sword sa Black Serpent na sumunod sa kanya at ipapakita sa kanya kung sino ang tunay na boss. Nang gabing iyon, dumating ang Bronze Sword at ang Black Serpent sa bahay ni Chen Pingan. Ngumiti ang Bronze Sword habang sinasabi sa lahat na nakabalik na sila sa bahay, ipinagmamalaki na mahusay niyang napapaamo ang Black Serpent. Pagkakita kina Chopper, Phoenix, at Little Fish, nanlaki ang mga mata ng Black Serpent sa pagtataka. Inaasahan niyang makakahanap lamang ng isang matigas na tao at nagulat nang mapagtanto na ang buong bakuran ay puno ng malalakas na indibidwal. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding takot, na tila napunta siya sa isang lugar na hindi niya handang hawakan. Natakot, binati sila ng Black Serpent. Sinabi ni Chopper sa Bronze Sword na mahusay na naituro ang basurahan. Sumagot ang Bronze Sword na salamat sa kanyang mga malalaking kapatid na nagturo sa kanya ng napakahusay. Sinabi ni Chopper sa aso na tumayo at umayos tulad ng isang aso sa bakuran, lalo na sa harap ng kanilang master, at kung magsimulang maghinala si Chen Pingan, mamamatay ang Black Serpent. Ang Black Serpent, nanginginig, ay sumunod sa utos ni Chopper. Naisip ng Black Serpent kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan, at sa pagtingin pa lang kay Little Fish ay tumaas ang Dragon Essence sa kanyang katawan. Inalaw ni Little Fish ang Black Serpent, tinitiyak sa kanya na masasanay siya sa paglipas ng panahon at kahit maraming taong may dugo ng dragon ay mahihirapan siyang makita. Sinabi ng Black Dog kay Little Fish na mahusay siya bago magtanong kung sino si Little Fish. Humingi ng paumanhin si Little Fish sa hindi pagpapakilala sa kanyang sarili at nagbago sa isang tunay na dragon na kilala bilang The Holy Dragon ng marami. Nagulat, nangatuwiran ang Black Serpent na baka napanatili niya ang ilang alaala ng dragon na kinain niya dati, pati na rin ang pangalang Holy Dragon. Umiiral siya bago pa man ang mundo, kasama ang lahat, at sa paglipas ng panahon, siya ang tunay na ninuno ng mga dragon. Natakot, nagtaka ang Black Serpent kung bakit ang gayong nilalang ay nakatira sa pond sa anyo ng isang goldfish, at pinag-isipan niya kung gaano katikot ang kanilang master. Biglang hamay pa ng hangin habang sumasayaw ang mga dahon sa puno ng peach. Nahulog ang isang dahon at nagbago sa mga paa ng isang tao, at isang babae ang lumitaw kung saan nahulog ang dahon. Tinawag ng Peach Tree Woman si Xiaolinger at hiniling sa kanya na hikayatin si Chen Pingan na kunin ang Black Serpent kinabukasan. Nagising si Xiaolinger at sinunod ang utos ng kanyang kapatid na puno ng peach, muling nakatulog. Sa labas ng kastilyo ng Thousand Feather Empire, may sumigaw na gusto niya ng paliwanag. Sa loob ng kastilyo, dalawang lalaki ang nag-uusap. Ang isa sa kanila ay nakaupo ng comfortable, habang ang isa naman ay tumayo, galit na galit, at nagtanong ng nakakainis sa lalaking kausap niya. Tinatawag ng nakaupo ang isa pang lalaki na kanyang ama. Si Liu Zhengtao, ang emperador ng Thousand Feather Empire, ay humiling sa kanyang ama na huminahon at tiniyak sa kanya na si Prinsesa Liu Yaxi, ang kanyang anak na babae, ay nagpunta upang maghanap ng kayamanan sa isang malayong lugar. Ipinaliwanag niya na hindi niya alam ang lahat ng detalye tungkol sa kinaroroonan ng prinsesa. Ang pangalan ng galit na lalaki ay Imperial Grandfather Liu, ang ama ng emperador, at lolo ni Prinsesa Liu Yaxi. Sinabi ni Lolo Liu na ganap silang sinugpo ng Chanzhen Tower magdamag at ang mga puwersa na nakipagtulungan sa kanila noon ay nagpakita ng kanilang ngipin sa kanila. Walang alam, sinagot ni Emperador Liu Zhengtao ang kanyang ama na hindi niya alam kung bakit sila tinalikuran. Bumalik si Liu Yaxi at binati ang kanyang ama. Matapos umupo sa isang upuan, sinabi niya na napakadelikado ng kanyang araw at maswerte siyang matalino. Nagtanong siya kung bakit napakatahimik ng palasyo sa araw na iyon. Inutusan niya ang isa sa mga staff ng palasyo na dalhan siya ng masarap na tsaa.
na ikinainis ni Emperador Liu Zhengtao dahil tila nasa mood si Liu Yoxi para sa masarap na tsaa. Tinanong niya si Liu Yoxi tungkol sa kanyang mga ginawa sa nakaraang ilang araw ng kanyang paglalakbay. Nagngingit-ngit si Liu Yoxi kay Liu Zhengtao, sinasabi sa kanya na huwag siyang guluhin at na napakatamad ng mga sect master. Kinuha niya ang pagkain sa plato at sinabi na hindi sila aalagaan ng kanilang imperyo tulad ng mga aso. Naimbierna, sinabi ni Liu Zhengtao kay Liu Yoxi na siguradong kasalanan niya iyon. Nalito, tinanong ni Liu Yoxi ang kanyang ama kung ano ang nangyari. Hinigpitan ni Liu Zhengtao ang kanyang kamao at tinanong si Lolo Liu kung kaya niyang saktan ang kanyang kaibig-ibig na apo. Tuwang-tuwa si Liu Yoxi na pinigilan ng kanyang lolo ang parusa ng kanyang ama. Pagkatapos nito, gusto ni Lolo Liu na sumali sa kanyang anak sa pagdidisiplina sa kanyang apo. Sa bahay ni Chen Pinggan, ginaisang ni Xiao Lingger ang kanyang kapatid na may masayang ekspresyon. Nagsimulang magising si Chen Pinggan sa kanyang patuloy na pagtawag at tinanong siya kung ano ang nangyari. Sinabi ni Xiao Lingger kay Chen Pinggan na bumangon at magsaya. Matapos mabigla sa pagkakita sa napakalaking aso, tinanong ni Chen Pinggan kung paano nakuha ni Xiao Lingger ito. Natakot ang aso nang makita si Chen Pinggan. Sinabi ni Xiao Lingger kay Chen Pinggan na ang nawawalang aso na nakahiga sa labas ay cute at tinanong kung maaari ba nila itong alagaan. May pagdududa sa kanyang mukha, tinanong ni Chen Pinggan kung paano nalaman ni Xiao Lingger na nawawala ang aso. Ibinunyag ni Xiao Lingger sa kanyang kapatid kung ano ang sinabi ng aso sa kanya, at nagulat ang aso. Hinaplos ni Chen Pinggan ang ulo ni Xiao Lingger, hindi naniniwala sa sinabi niya, at sinabi sa kanya na huminto sa pagbibiro. Inakala ni Chen Pinggan na ang malaking aso ay pinalabas upang tumakbo at nawala. Iminungkahi niya kay Xiao Lingger na ibalik ito sa bakuran sa pag-asang babalik ito sa may-ari nito kapag napagod na ito sa paglalaro. Sinunod ni Xiao Lingger si Chen Pinggan. Nangatuwiran si Chen Pinggan na dahil tila gusto ni Xiao Lingger ang aso, ang isang kakaibang aso sa bundok na ito ay maaaring hindi ligaw. Bamulong siya sa sarili na mas mabuti na huwag guluhin ang aso. Ipinahayag ni Xiao Lingger ang pagkasuya at ipinaalam sa aso na kumpleto na ang kanyang misyon, at hindi niya alalahanin kung ayaw ni Chen Pinggan sa kanya. Pagkatapos nito, iminungkahi niya sa aso na maglaro mag-isa. Natakot ang Black Dog sa biglaang pagbabago ng ugali ni Xiao Lingger. Hindi sigurado kung bakit ganoon kadali sumuko si Xiao Lingger kung maaari niyang magpanggap na cute na kapatid ng kanyang kapatid upang hikayatin siyang hayaang manatili ang aso. Nagtaka ang napakalaking Black Dog kung paano siya aalisin ni Chen Pinggan habang naglalakad at nakahiga sa sementadong daanan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Chen Pinggan sa bakuran at napansin ang aso na dinala ni Xiao Lingger sa loob ng bahay na nakahiga sa kanyang bakuran. Lumapit si Chen Pinggan sa aso at umupo. Sinabi niya sa aso na umuwi na at huwag subukang magnakaw ng anumang buto mula sa kanyang ari-arian. Halatang nag-aalala ang Black Dog nang marinig niyang kinausap siya ni Chen Pinggan sa ganoong paraan. Isang mensahe ng system na nagpapahiwatig ng isang bagong gawain ang nakakuha ng pansin ni Chen Pinggan. Naguguluhan at naniniwala na isang bagong gawain ang lumitaw matapos makumplito ang nakaraang isa hindi pa nagtatagal dahil hindi ito nangyari sa nakaraang 5 taon, si Chen Pinggan ay binigyan ng gawain ng system na kumuha ng 10,000 tagasunod para sa kanyang bagong tatag na sekta sa loob ng 10 araw. Gayunpaman, kapag ang system ay nagtalaga sa kanya ng isang gawain na labis na mahirap at halos imposible, si Chen Pinggan ay nagiging hysterical. May pangalawang abiso na ipinapakita ng system dahil ang gawain ay walang parusa sa buhay. Naiinis, gusto lang ni Chen Pinggan na baliwalain ang misyon dahil walang kahihinatnan. Pagkatapos nito, nagpapakita ang system ng karagdagang abiso na nagsasaad na kung hindi niya kumpletuhin ang misyon, mababawasan ang kanyang pagkalalaki. Sa isang galit, hinawakan ni Chen Pinggan ang isang bahagi ng system at ibinagsak ito sa lupa. Isang hindi kilalang tao ang kumatok sa malaking pinto. Kinilala ni Chen Pinggan ang taong dumating upang bisitahin siya at binigyan sila ng pahintulot na makapasok sa tirahan. Pumasok si Lolo Merong sa bahay ni Chen Pinggan, at nag-usap sila habang naglalakad patungo sa bahay. Sinabi ni Chen Pinggan kay Lolo Merong na siya ay masaya ngayon dahil tila nalutas na ang problema sa Thousand Feather Empire. Sumagot si Lolo Merong na dahil sa paggawa nilang iyosan laban sa imperyo,
natapos na ang pagtatayo ng sekta, at maaari nang magsimulang tumanggap ng mga apprentice. Pinuri ni Chen Tingan si Lang Eosan, ngunit naisip niya na tila masyadong malakas ang bug sa kanyang system. Kahit na hindi niya matalo si Xiaolinger, kaya niyang utusan ng isang taong malakas tulad ni Long Aotian. Ngumiti si Lolo Merong at sinabi na napakalakas ni Lang Eosan, at sinabi kay Chen Tingan na ilang araw na ang nakalipas, may halimaw sa lugar kung saan sila humuhukay ng kayamanan at natakot nang dumating si Lang Eosan. Napansin ni Lolo Merong ang aso sa harap niya. Nang lumingon si Chen Tingan, napansin niya si Lolo Merong na nakasandal sa pinto na may takot na ekspresyon. Tinanong ni Chen Tingan kung ano ang nangyari sa kanya bigla. Naisip ni Lolo Merong na ang hininga ng aso ay kapareho ng Black Serpent na lumitaw ng araw na iyon. Itinuro ni Chen Tingan ang aso at tinanong si Lolo Merong kung natatakot siya dito. Naisip ni Lolo Merong na ang paglitaw ng Black Serpent doon ay nangangahulugang pinasuko ito ni Chen Tingan. Mabilis niyang tinanggihan ang mga paratang at tinanong kung nabigla ba si Chen Tingan sa aso, tulad ng sinasabi niya kanina. Tinanong ni Chen Tingan kung kaya nilang magtipon ng 10,000 disipulo sa loob lamang ng 10 araw. Sumang-ayon si Lolo Merong sa kahilingan ng kanyang mga nakatatanda at sumagot ng may sigla. Isang napakatalinong ideya ang dumating sa isip ni Lolo Merong, at gusto niyang ipahiram sa kanya ni Chen Tingan ang aso sa loob ng ilang araw at sisiguraduhin niyang tatanggap ng 10,000 apprentice. Naisip ni Lolo Merong na sapat na ang pagsama sa kanya ng Black Serpent. Pinag-isipan ni Chen Tingan kung paano ang mga demonic na nilalang sa cultivation book ay may matinding pagnanasa sa dugo at madalas na nababaliw. Bilang resulta, naisip niya na hindi malaking bagay kung kinakain ng aso ang manok, ngunit masama kung atakihin nito si Xiaolinger. Dahil dito, sinubukan ni Chen Tingan na tanungin si Lolo Merong kung ano ang gagawin niya sa Black Dog. Pagkarinig sa tanong, sumagot si Lolo Merong ng isang masiglang pahayag na dadalhin niya ang aso sa bayan. Maliwanag kay Chen Tingan na ang Black Dog ay isang demonic beast, tulad ng kanyang pinaghihinalaan. Walang pag-aalinlangan, gusto ni Chen Tingan na isama ni Lolo Merong ang aso, at tiniyak sa kanya ng nagpapasalamat na Lolo Merong na kukuha siya ng 10,000 disipulo sa loob ng 10 araw. Hawak ang Black Dog, nilapitan ni Lolo Merong ang tarangkahan at binuhat ang nag-aalalang Black Dog patungo sa bayan. Habang telepatikong tinawag ng Black Dog si Little Fish, ipinangako sa kanya na maaari siyang pumasok sa bahay sa gabi ng palihim. Umalis si Lolo Merong sa bahay ng matanda na si Chen Tingan sa pamamagitan ng paglipad sa kalangitan, na nag-iwan kay Chen Tingan na nag-aalala kung epektibong magagawa ba ni Lolo Merong ang gawain na ibinigay niya sa kanya. Nag-aalala sa posibilidad ng pagkabigo, pinag-isipan ni Chen Tingan ang pagsama kay Lolo Merong. Gayunpaman, dahil sa isang glitch sa system, maaaring mapagkamalan ng mga tao ang kanyang lakas at maakit sa kanya, na maaaring magresulta sa isang malaking sumusunod. Pinag-isipan niya ang katotohanan na hindi pa niya nasesuri kung ang bug ng system ay nakakaapekto rin sa ibang tao. Sa huli, nagpasya si Chen Tingan na ipasa ang trabaho kay Lolo Merong dahil sa takot sa sasabihin ng mga tao kung hindi nila mapansin ang kanyang napakalaking aura. Samantala, sa Tingan sect, dumating si Lolo Merong kasama ang Black Dog matapos bisitahin ang tirahan ni Chen Tingan. Pagdating, galit na hinarap ng Black Dog si Lolo Merong at sinabi na ang pagkuha sa kanya mula sa bahay ni Chen Tingan ay nagdulot sa kanya ng maraming pagkakataon na maging mas malakas. Pinahinhinan ni Lolo Merong ang Black Dog dahil tinutulungan din niya ito. Binalaan niya ang Black Dog na hindi gusto ni Chen Tingan ang mga sakam na tao, at kung mananatili siya sa kanyang bahay ng matagal, maaaring paalisin siya. Bukod pa rito, sinabi niya sa Black Dog na kung tutulungan niya si Lolo Merong sa kanyang misyon, ipararating niya kay Chen Tingan ang ilang papuri na tinulungan niya siya sa paglikom ng 10,000 disipulo. Matapos marinig ang pagsasalita ni Lolo Merong, sa wakas ay naintindihan ng Black Dog kung bakit siya pinaalis sa bahay ni Chen Tingan. Yumukod siya sa harap ni Lolo Merong, nagpapasalamat sa pagtulong sa kanya. Isang sect protective formation ang lumitaw mula sa katawan ng Black Dog, nagpapasalamat sa grupo sa kanilang tulong at nangangako na gagantimpalaan sila. Puno ng espiritual na enerhiya ng Black Dog ang protection formation ng sekta, na nagbigay daan dito upang repulihin ang isang atake mula sa rurok ng Mahayana Realm sa kabila ng pagiging inaatake. Bilang pasasalamat,
inalok ng Black Dog ang sekta ng ilang sandata at ginto dahil hindi niya ito magamit sa sarili niya. Nagpahayag ng pasasalamat si Lolo Merong sa Black Dog para sa mga sandata at ginto at humiling ng pabor upang tulungan siya sa pagtitipon ng mga disipulo. Nagbago ng anyo ang Black Serpent sa kanyang orihinal na anyo upang tulungan si Lolo Merong sa kanyang gawain, at binanggit ni Lolo Merong na ilang araw na niyang hindi nakita ang Black Serpent, napansin na tila lumaki ito. Magkasama, naglakbay sina Lolo Merong at ang Black Serpent sa bayan. Napansin nilang Eyosan ang Mahayanan Realm Formation ng Guardian Dragon ng Mountain Sect. Gayunpaman, natapos niya na mali ang desisyon ni Chen Pingan na bigyan sila ng malakas na depensang ito. Nabigla sa pagkaalam na ito, nagsimulang magduda si Long Outian sa kanyang paniniwala na ang pagpili ng senior ay palaging tama. Ipinapalagay niya na ang mga pangyayaring ito ay mga pagsubok na ginawa ng senior sa isang banal na antas para sa tatlong partido. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.